Hi guys, this is Boy Ivan again, and in this video, we're going to talk about yung 5 reasons kung bakit huwag ka nang magpautang. Okay? So, in this channel, we're talking about finance, we're talking about saving in stocks, mutual funds. Pero on this video, we're going to talk about yung isa sa mga fundamentals kung bakit yung iba ay nahihirapan magpautang. So, or nahihirapan makapag-ipon kasi nga maraming nangungutang sa kanila. So, this is the 5 reason kung bakit dapat wag ka nang magpautang. Okay, number one is because nasisira yung relationship, no? Hindi naman lahat, no? Hindi ko nilalahat, but most of the time kapag hindi nabalik ang pera, nalalayo sa iyo yung mga tao. So may mga kaibigan ako, some of them are my friends, na sa tuwing um, inuutangan sila, yung mga kaibigan nila na nangutang sa kanila is gino-go sila. So kapag nagpautang ka, there will be some instances na magkakaroon ng pagsira ng relationship. No? Hindi naman lahat, pero most of the time nasisira yung relationship. Lalo na kapag yung pinautang mo hindi nakakabayad ng utang, no? Ng pera, ng utang nila, hindi nila nabayaran. So there will be uh, magkakaroon na ng iba yung reading sa nung taong pinautang mo o yung relationship niyo nababago yung dynamics, no? So, pangalawa, nagiging awkward yung mga family reunion at lakad ng barkada, no? So, depende sa pinautang mo. Pag nagpautang ka ng potential yung tita mo, yung kapatid mo, no? There will be some instances na nagiging awkward kapag nagkikita kayo sa mga family reunion. And then yung utang ay sinasabi nga natin, nagpapalit siya ng dynamics ng relationship kasi you're always going to be thinking yung kakulangan, no? Dahil hindi nga nagbayad yung pinautang mo and hindi talaga ang pera yung problema dito, no? Bakit? Dito sa number one, hindi talaga pera yung problema eh. Kasi pag ang usapin talaga dito is yung trust din, no? Nawawala na yung tiwala mo dun sa tao kasi nga hindi siya sumunod sa pinag-usapan nyo, 'di ba? Nung nangako siya na babayaran ka niya, tapos hindi ka niya binayaran, tapos nagkaldaletsa-letsa na, may mga cases pa diyan, yung mga kaibigan ko, some of the people I know, nagkakaroon ng demandahan, umaabot sa korte. So nasisira talaga yung relationship, no? So yung quote diyan, no, hindi ko na siya mapagkakatiwalaan ulit at yan ang mas masakit kaysa sa pera, no? Yung tiwala na binigay mo na nasira, mahirap, kumbaga hindi good payer eh. So, nasisira yung relationship nyo, imbis na mataas yung tingin mo sa kanya, medyo wala na, wala. So, number two, ang pera ko ay para sa aking goals. So, hindi ka dapat magpautang dahil wala kang tiwala sa iba. Pero syempre, may mga goals ka rin sa buhay na gustong makamit, no? So, sa bawat pera na ipauutang mo, like bawat 5,000 pesos na ipinahihiram mo, yun yung 5,000 pesos na hindi na na-invest, no? And kung sa stocks or mutual funds or crypto, may potensyal na lumaki pa yung pera mo sana or sa Pag-ibig MP2 kung medyo safe, gusto mo yung safe, 'di ba? Yung 5,000 pesos mo, araw-araw potensyal na siya na kumikita possibly. Pero yun nga, kung sa tuwing pinapautang mo, hindi ka makakaabante kasi kung palagi ka nagpapautang. Kasi imbes na interest mo na yon nagiging loss pa sa iba kasi lalo na kapag hindi sila nakapagbayad, no? So, protektahan dapat yung financial future mo, hindi lang sa iba kasi meron kang goals, possible may anak ka, may family ka, so meron kang goals para sa kanila, makapag-aral sila ng college or makatapos sila ng kolehiyo. So, yun yung mga dapat na isang alang-alang mo dahil meron ka ring goals, no? That's the reason number two. And ang bawat pisong ipinahiram ay isang pisong nawala sa iyong ipon. So number three, yung walang timeline, walang kontrata. Kapag nagpautang ka sa kaibigan mo, usually walang timeline eh. Kapag meron mga cases na 'pag pinautang mo yung nagpapautang ka or yung humihiram sa'yo, tapos sinabihan mo sila na kung kailan nila babayaran at dapat may due date, medyo off sila sa'yo kasi nga bakit naniningil ka na kaagad, eh, hindi mo pa nga ako pinapautang, 'di mo pa nga binibigay yung pera. Pero
technically dapat mali yun, 'di ba? Kasi nga sa bangko nga 'pag nangutang ka alam na agad ng bangko kung magkano yung interest na ibibigay nila sa'yo, eh, at saka may due date and consequences kapag hindi mo siya binabayaran. Pero sa personal na utang wala pong accountability. There are no contracts, there are no timeline. Hindi sila accountable sa'yo, 'no? Kapag nahiram na nila yung pera mo wala na minsan wala na silang pakialam, 'no? So, walang kasunduan kumbaga, walang paraan para makolekta mo yung pera mo kasi nga lalo na kapag kapatid mo 'no, or kumare mo, iniisip mo isinaasang-alang-alang mo yung relationship niyo, kasi baka 'pag pinautang mo baka baka siraan ka niya sa ibang tao, 'di ba? So yung resulta, yung ikaw yung sa'yo lahat ng stress, salo mo lahat ng stress, ikaw na yung tumutulong 'no, dahil kailangan nila ng pera, pero nasasalo mo yung stress kasi, ah, alam mo na. Kasi nasa-alang-alang mo nga yung relationship 'no, katulad nung nasa number 1 natin. So yung quote natin diyan is, "Kapag walang kasulatan, ang salita lang ang katibayan at madalas hindi yan sapat." So, there will be dapat kontrata 'di ba, 'pag nangutang ka. So number 4, pinapahina ang financial discipline. So sa tuwing nagpapautang ka sa mga kumare mo, kaibigan mo, kapamilya mo, hindi mo talaga ini-improve yung financial discipline nila. Technically, you're ano, eh, parang sinasang-ayunan mo pa sila sa ginagawa nila 'no. Kung lagi silang may puwedeng utangin sa'yo, bakit pa sila mag-iipon? Bakit pa sila magpapakahirap sa buhay, eh, meron naman silang sinasandigan 'no. Usually nangyayari ito talaga sa pamilya, eh, sa mga magkakapatid 'no, lalo na yung mga sometimes it happens kapag yung mga OFW na malakas kumita, tapos yung mga kapatid nila nandito sa Pilipinas, and then they're really not thinking about yung ano, yung hirap nung mga nagtatrabaho sa ibang bansa, and dahil puwede naman silang mangutang kasi kapatid nila na OFW, hindi na nila wala na silang disiplina sa sarili. Bakit ako mag-iipon, eh, nandun naman si ate nagtatrabaho, malaki naman yung kinikita ni mami, 'di ba? So, technically hindi mo tinutulungan yung friend mo or kapamilya mo. Hindi mo siya nai-enable para maging disiplinado sa buhay or mag-strive na maging successful. And ang tunay na pagtulong guys 'no, turuan sila kung paano mag-ipon. Turuan mo sila kung paano kumita ng pera, kung paano magkaroon ng financial freedom, financial knowledge 'no, and yun nga, and technically, hindi mo sila tinutulungan magkaroon ng discipline. So yun lang po yung, number 4 natin, and yung quote is, "Minsan ang mapagmahal na sagot ay, 'Wala akong mapapautang sa'yo.'" So, the best way for you to teach them how to have money is for them not to help them with money, as dun mo sila mas matutulungan talaga kasi mapupuwersa sila na mag-strive hard 'no, na mag-work for them, mag-isip ng paraan for them to survive, sell something, study a skill, apply to a job. Pero yun nga, kung makakautang sila sa'yo, hindi mo nagagawa yun. And number 5, natuto akong mag-set ng boundaries 'no. Ang pagsabi ng hindi ay hindi katumbas ng pagiging kuripot 'no. Kapag may nangutang sa'yo at nagsabi ka ng, "Hindi ako nagpapautang talaga." Hindi reason nun, hindi yun rason na ikaw ay kuripot 'no. No, ito ay pagprotekta sa iyong sariling financial future. May mga karapatang protektahan ka 'no, meron kang karapatang protektahan ang pera na pinagsikapan mo, na pinaghirapan mo. Lalo na especially kapag OFW ka, 'di ba? Mahirap kumita sa abroad tapos hindi mo sigurado kung kailan ka mapapauwi, or 'pag nag-retire ka, mayro'n ka bang gagamiting pera. So, there are a lot of instances or a lot of cases, that you have to protect yourself, no, you have to protect your money, and yung pag-set ng boundaries, it's a financial skill 'no, na kapag nagawa mo na yon, na nag-set ka ng boundaries na protektahan yung pera mo, na hindi ka man nagpapautang talaga, is doon na nagsisimula ah, yung pagbuo mo ng skill na pag-i-invest, financial freedom 'no, and
the rest will go a long way. And it will help you when it comes to investing. So, kapag meron ka na ng ganito, no, kapag meron ka ng financial knowledge, no, and hindi ka nagpapautang, you're protecting your money, you are protecting yung mga interest in the future, yung mga kikitain mo pa. So, yun lang po in this video, guys. I hope you enjoy this and comment lang kayo kung may mga experiences kayo about this or may nangyari na ba sa buhay nyo na nagpautang kayo na nasira yung mga relationship nyo or anything that you experience po, no? And don't forget to like this video and subscribe to our channel for more information about saving and finance. Yun lang po, guys, and have a nice day.